Sa kabila ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, inaasahang sisigla pa rin ang sektor ng turismo at negosyo sa Albay dahil tuloy pa rin ay ika-35 taong pagdiriwang ng Ibalong Festival. Si Sir Ann Luzon ng Radyo Pilipinas Albay sa sentro ng balita. Isang sektor ng turismo sa mga naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon dito sa Albay. Kaya naman ang estudyante at local crafter na si Angelina Faye sinasamantala ang mga aktibidad at mga dumarayong turista sa Legazpi City para kumita. Thankful po tayo sa LGU kasi po kahit na gaano kahirap siya, na bibigyan pa rin kami ng free na opportunity and free na pag-promote po sa businesses po namin. Itinuloy kasi ng LGU ang 35th Ibalong Festival para pasiglahin ang turismo at makatulong sa mga negosyo, local producers at iba pang sektor na umaasa sa mga bisita. Kasabay nito, isinagawa rin ang Agri-Trade Fair para sa mga magsasaka at local producers. Ito talaga ibubuhay ng ating industriya. Sabi ko nga, pag may mga cancellation, masakit din yun para sa mga sektor na umaasa. Yung mga restaurants, yung mga gumagawa ng mga costume, yung mga tricycle driver, yung mga bus driver, talagang ini-expecto yung mga ganitong festival. This is a yearly pinaghahandaan ng mga turista. Kaya maganda po tinuloy po to. Binigyang diin naman ni Department of Education Secretary Sonny Angara na siya ring guest speaker sa opening ng festival ang kahalagahan ng Ibalong sa pagpapanatili ng kultura at kasaysayan ng Bicol. Ako'y natutuwa dito sa inyong festival dahil binubuhay niyo po yung kasaysayan. At yan ay bahagi ng inyong cultural identity, bahagi po ng heritage. At yan din ang hahanapin ng mga turista pag pumunta sila dito. Sa kabila ng 7 buwang hamon ng Mayon, patuloy na naghahanap ng paraan ng provincial government para mapasigla ang turismo, kabuhayan at kultura ng lalawigan. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Sir Ann Luzon ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.